So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, September 25, 2025, and our topic is all about ano ang pinagkaiba ng Mormons, Jehovah's Witnesses, INC, Roman Catholic at Protestant. So, our concepts all about subordinationism. So, yung subordinationism ay maling katuruan na nagsabing si Jesus ay mas mababa sa Ama sa pagiging Diyos. So, itinatanggi nito ang buong pagka-Diyos ni Kristo at ginawa siyang mas mababa kaysa sa Ama. Ngunit malinaw ang sinasabi ng Biblia na ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay pantay at kapwa Diyos. Totoo na si Jesus ay kusang nagpasakop sa Ama sa kanyang pagiging tao, ngunit hindi ibig sabihin nito na siya ay mas mababa sa kanyang pagka-Diyos. Dahil siya yung homoousios, iisa ang kanyang pagka-Diyos sa Ama at siya ay eternal, pantay at karapat-dapat sambahin. So, yung pananaw ng iba't ibang grupo tungkol kay Jesus. So, sa Jehovah's Witnesses, si Jesus ay pinakamataas na nilalang lamang. Sa Iglesia ni Cristo naman, si Jesus ay tao lamang. Sa Mormons naman, si Jesus ay isa sa tatlong Diyos. Sa Roman Catholic, si Jesus ay Diyos-tao, bahagi ng Trinidad. At sa Protestant o Evangelical, si Jesus ay Diyos-tao, bahagi ng Trinidad. So, our Bible readings for today is all about Hebrews chapter 1 verse 8, ESV version. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi ng Diyos, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Ikaw ay mamumuno ng may katarungan. So, ngayon dako na tayo sa ating teaching. Sure ka ba na si Jesus ay Diyos? So, first teaching is biblical writers call Jesus God. So, sa buong bagong tipan, tinawag siya ng mga apostol bilang Diyos. Meron makikita sa John chapter 1 verse 1, Titus chapter 2 verse 13. So, hindi siya basta guro o propeta lang dahil siya mismo ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Second is God calls Jesus God and Lord. So, sa Hebrews chapter 1 and 8, chapter 1 verse 8, mismong Diyos Ama ang tumawag sa kanya na Diyos. Ibig sabihin, si Jesus ay hindi lang kinikilala ng tao bilang Diyos, kundi ng Ama mismo. Kaya siya ay tunay at pantay na Diyos. Lastly is Jesus the second person of the Trinity. So, si Jesus ay anak, ikalawang persona ng Trinidad, which is yung Ama, Anak, at Espiritu Santo. So, pantay-pantay sila sa pagka-Diyos, ngunit may iba't iba silang tungkulin sa plano ng kaligtasan. Kaya siya ay karapat-dapat sambahin at sundin. So, ngayon dako na tayo sa ating application. So, yung first application is commit your life to Christ without reservation. So, kung si Jesus ay tunay na Diyos, wala nang puwang yung mga half-hearted commitment. So, dapat natin ialay ng buo buhay natin sa Kanya bilang ating Hari at Panginoon dahil siya ang dapat manguna sa lahat ng ating desisyon. Second is invest your money and resources in Jesus' agenda. So, ang lahat ng ating yaman ay dapat gamitin para sa Kanyang kaharian. So, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa gawain ng Ebanghelyo. So, yung pagbibigay ay paraan ng pagsamba at pagpapakita na siya ang ating pinakamahalaga. And lastly is use your time wisely in the service of Christ. So, yung oras natin ay isa ring kayamanan. So, dapat natin gamitin ito ng panahon sa panalangin, paglilingkod, at pagbabahagi ng salita ni Diyos. So, syempre sa halip na masayang ito sa walang kabuluhan, is iukol natin ito sa kanyang kawalhatian. So, ngayon, tako na tayo sa ating last part sa our discussion. And our discussion talks about knowing that Jesus is God. How will you invest your money and resources for Christ's agenda? So, yun nga, kung alam ko na si Jesus ay tunay na Diyos, is mas pipiliin kong gamitin yung pera at resources na meron ako para sa mga bagay na eternal, na may eternal na halaga. So, syempre, sa halip na puro pansarili lang, is gagamitin natin yon para makatulong sa gawain ng simbahan, sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, at sa pagtulong sa mga nangangailangan bilang pagpapakita ng pag-ibig ni Kristo. So, natutunan ko na ang tunay na investment ay hindi sa mundong ito lamang, kundi sa mga bagay na walang hanggan. So, dapat natin ito i-apply sa pamagitan ng pagiging mas disiplinado sa paghawak ng ating pera at paggamit ng oras para sa layunin ng Diyos. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil ipinahayag mo sa amin
na si Jesus ay tunay na Diyos at hindi siya mas mababa sa Ama. Lord God, turuan mo po kami i-commit ang aming buhay, oras at yaman sa iyong gawain. Lord God, naway hindi kami mag-aksaya sa pansarili lamang namin, kundi mamuhunan sa kaharian mo na walang hanggan. In Jesus' name we pray. Amen.